Magandang araw sa inyo mga master. Saan mang dako sa Pilipinas, ngayong araw na ito, gagawa tayo ng video na request ng isa nating kababayan dyan sa Cagayan Valley. Ito po ay signal box at wala daw siyang power, sa madaling salita, hindi po ito nag-o-open. Tinanong natin sa kanya kung papaano siya nasira. Sabi niya, habang nanonood daw siya ay bigla daw nag-brown out, tapos nung nagkaroon na daw ng kuryente ay hindi na daw nag-o-open. So, yun nga ang problema. Tips ko lang sa inyo mga master. Mahalaga ito sa mga appliances lalo na at puro electronics na ang lumalabas na gadget natin ngayon. Kapag nag-brown out, kailangan po nating tanggalin ang ating appliances. Bakit? Base sa experience ko, ang first surge o unang pasok ng kuryente ay may tinatawag na voltage spike. Nangyayari ito tuwing nag-brown out at bigla ring nagkakaroon ng kuryente. Isa yan sa dahilan sa pagkasira ng appliances. Isaksak na natin mga master. Wala talagang power. Sundan nyo lang ang step by step na gagawin natin, baka sakaling makatulong ang bidyong ito para sa inyo. Saan tayo magsisimula? Tanggalin muna natin ang terminal ng power supply. Mas mabuting i-check natin ang output nito para masigurong may pumapasok na boltahe sa ating box. Gagamit tayo ng tester at ang range ay 50 dCV. Negative ang panlabas na metal at positive naman ang panloob. Yun. Meron 12 volts diba? Ulitin natin. Yun. So good ang kanyang power supply. Kung titignan natin ang kanyang power supply, ang output voltage niya ay 12 volts 1.5 ampere at 220 volts ang kanyang input. Ngayon, natuklasan na natin na merong pumapasok sa kanyang box, walang duda na nasa box ang problema. Ano nga ba ito? Ano nga ba ang mga posibleng diferensya sa mga ganitong problema? Buksan na natin mga master. Kung mapapansin nyo, iisa lang ang tornilyo dito sa likod at wala sa side. Baka inaakala ng iba na iisa lang ito, meron pa pong dalawa dito sa ibaba sa bandang harap. Kumuha lamang ng Phillips screwdriver at pihitin ng counterclockwise ang kanyang screw. Ang pagbukas dito ay itaas lang sa bandang likuran at hawakan pataas ang kanyang harapan. Ngayong nabuksan na natin, saan po tayo magsisimula? Sa ganitong problema maraming step kung papaano matukoy ang fault parts. Maaaring mag-voltage check tayo sa regulator dito, at ang papunta sa IC banda rito. Dito rin sa isang terminal ng inductor coil ako nagtetest ng voltage. Kung walang voltahe sa isa sa mga inductor ay nagkakaproblema ang box natin mga master. Paano kaya ang pinakamabilis na technique para mapinpoint ang sira nito? Kumuha lang ng tester. Papasukan natin ng supply ang kanyang board. Base sa experience ko, ang sikreto nito ay ang temperature check technique. Bakit? Dito kasi malalaman kung merong short circuit o open circuit ang isang board. Kapag ginagawa ninyo ang technique na ito, siguraduhin walang moist ang kamay ninyo mga master. Yun, dito sa bandang ito ay may mainit. Kapag nakaramdam kayo nito, doon kayo magko-concentrate sa section na iyon. Ang pagkakaroon ng mainit na pyesa ay indikasyon na meron siyang shorted parts. Maaaring itong IC na ito, itong capacitor, maaaring ding module. Para malaman natin, gagamit tayo ng digital tester. Ang range nito ay resistance o ohms, maaaring isa sa mga katabing capacitor nitong IC ang salarin, o kaya naman ay mismong regulator IC ang sira. E-check natin gamit ang probe ng tester mga master. Kapag ang reading nito ay point something ohms, ang pyesa na iyon ay defective. Ito ang pyesa na ito ang nagpapabagsak ng boltahe kaya hindi ito tumutuloy sa ibang parte na nangangailangan ng supply. Konting tiyaga lang mga master, ang pagtetest ng ganito ay nangangailangan ng pasensya. Base sa experience ko, ang mostly na nagpo-fault dito ay capacitor, pero wag nating kalimutang minsan ay nadadamage din ang kanyang regulator at iba pang parts. Ang reading nito ay 0.3 ohms, indikasyon na may shorted parts. Maaaring itong capacitor mismo o itong regulator niya. Ano sa tingin ninyo mga master? Kung ikaw ang magde-decide, ano ang una mong tatanggalin at i-test? Ito ang tinatawag na trial and error method. Ibig sabihin isa-isahin mo ang pyesa sa paligid ng apektadong section. Sa palagay ko ay mag-trial tayo dito sa capacitor, sa mga nagdaang na repair natin na ganito.
Karamihan sa kanila ay capacitor ang sira, kaya subukan natin tanggalin at tetestingin natin ito. Pagmasdang mabuti ang reading ng tester, 0.4 ohms, ito talaga ang salarin kung bakit hindi tumutuloy ang supply sa main board, pero hindi pa rin tayo nakakasiguro kung iyon lang ang problema, dahil hindi natin alam ang value ng capacitor, saan tayo kukuha ng replacement. Ang ginagawa ko dyan ay naghahanap ako ng board at kinukuha ko ang capacitor sa mismong output supply. Sa wakas ay nakakita rin tayo ng capacitor, para sigurado, check natin gamit ang tester, pagmasdang mabuti. Walang resistance, diba? Indikasyon na good ang piyesang ito, maaari na nating ikabit para malaman natin kung iyon lang ba ang sira o di kaya ay meron pa. Mag-ingat sa paglagay ng ganitong mga master, dahil maaaring merong mag-short circuit o may matanggal na piyesa. Mga kababayan natin dito sa Pilipinas, hinihingi namin ang inyong konting suporta sa simpleng pag-like at pag-subscribe dito sa channel na ito. Nagpapasalamat po kami sa inyong walang sawang suporta mga master. Para mas makakatiyak tayo na wala ng shorted, test natin ulit ito, pagmasdang mabuti ang reading mga master. Yun! Wala na yung 0.3 ohms kanina, diba? Ano sa tingin ninyo mga master? Gagana na ba ito? O meron pang natitirang fault? Para malaman natin, isaksak natin ang kanyang supply para ito'y matesting. Bingo! Nag-power on na rin sa wakas mga master. Sa mga may katanungan, mag-comment po kayo sa comment section at maaari po nating sagutin kung ano man ang inyong nais mga master. Sa mga hindi pa nakasubscribe, humihingi po kami ng inyong suporta mga master. Maraming salamat.